Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, nandito tayo ngayon sa Matalom North Central School mga kabutingting. At mayroon tayo ditong home service na orbit fan. So yan, bale ito yung orbit fan. Ang brand nito ay standard. Bale hindi ko na ipinakita yung pagtanggal nito doon sa taas. So una natin gagawin dyan ay tester muna natin. Pero ito naman ay hindi na gumagana mga kabutingting nung sinubukan ko doon sa taas pa ito. Yan, set lang yung ating tester sa OL. Tapos kunin lang natin yung wire. Tapos, balatan pala muna natin itong dalawang wire dahil hindi pa to na balatan. Dahil pinutol ko na lang ito doon, basta-basta doon sa taas. Lagay lang natin yung test probe dyan sa dalawang wire. Ayan, makikita nyo, wala tayong nakuhang resistance. So, ang gagawin natin ito ay babaklasin natin ito mga kabutingting. Tatanggalin lahat ng tornilyo. Bale, ito yung sinabi ko kahapon sa upload ko na mayroon pa akong mga gagawin doon sa eskwelahan. Marami ito mga kabutingting pero isa lang yung video ko. Yan, kunting kahilingan mga kabutingting. Baka pwede pong palike at pakishare po itong video na ito. At kung bago naman po kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Kung nakita nyo kanina mga kabutingting, yung ehe or shafting na hinila ko pataas ay napakalaking allowance yung aking nahihila. At ito yung nagiging dahilan kung bakit ito ay bigla na lang tumigil. Siguro ay nabasag yung mga spacer. Ito yung nagiging kalimitan na napapansin ko sa mga ganitong brand na standard na orbit fan or kahit yung stand fan na lata yung kanyang housing na madaling nababasag yung mga spacer. Hindi maganda yung ginagamit nilang spacer dahil nababasag. Yan, kung nakita nyo, may napansin ako dyan na yung wire ay nabalatan. Pero ayan naman ay nabalatan lang. Pero makikita natin yan mamaya sa pag-itester natin yung mga wire. Kung ayan ba ay okay. So, fast forward lang natin dito yung pagtanggal sa apat na tornilyo sa pinaka-motor niya mga kabutingting. At ako nga pala dito mga kabutingting ay nag-voice over lang. Tinanggal ko yung sounds dahil napakaingay na mga estudyante. At the same time ay mayroon ding mga pulis dito na nag-demonstrate kung ano ang gagawin pag halimbawa ay mayroong mga hindi inaasahan na mga pangyayari katulad nung nangyari doon sa Tacloban na nagkaputukan doon sa loob ng paralan. Kaya tayo dito ay nag voice over lang. Ayan, bali dyan ay gumamit tayo ng flat screw. Tapos bali angat lang natin yung pinaka housing nya. Bale, nagka-problema ito mga kabutingting ay yung bushing dito sa harap. Medyo maganit. Hindi pa naman ganun ka gas-gas pero sa tingin natin or sa tingin ko dyan ay pinalitan ko yata yan ng bushing. So dito ilalabas lang natin yung pinaka stator nya. Para yan ay ating itester kung bakit wala tayong nakuhang resistance doon sa pag-tester natin doon sa dalawang wire kanina na galing sa 220 volt AC mga kabutingting. Yan, pagpagan muna natin yung karton. Makita nyo yung mga itim mga kabutingting, ayan yung mga spacer na nabasag. Pagpagan na rin natin yung pinaka motor nya. Tapos ayos lang natin yung ating camera para kitang kita sa mata. Tapos puputulin lang natin yung cable tie. At gagamit tayo dyan ng digital tester. Sa mga magtatanong kung ano yung brand nitong aking tester ay Maspoye. Yan, on lang natin yung ating tester. Tapos select natin yan sa OL. Tapos tester lang natin yung thermal fuse. Yan, kung makikita nyo ay wala tayong nakuhang resistance. So bali ito ay zoom in lang natin mga kabutingting para kitang kita nyo yung aking ginagawa. So, yung puti mga kabutingting, ayun yung common. Tapos, tatanggalin lang natin yung dalawang terminal sa fuse mga kabutingting. Pero pwede rin hindi tatanggalin yan. Yan, gamit tayo ng soldering lead para matanggal natin yung pinaka-terminal ng thermal fuse. Yan, bali, dikit lang natin itong common dito sa
dikitan niya. Yan ay mayroong isang hibla dyan, dalawang hibla dahil ito ay orbit pan. Tapos tig-isa naman dyan sa kulay gray at saka sa kulay pink. Tapos puputulin lang natin yung terminal ng fuse mga kabutingting. Tapos ito ay aking i-zoom out muna dahil tester muna natin yung mga wire kung ito ba ay okay yung mga wire dahil may nakita akong punit kanina at madalas kasi na nangyayari itong brana ito na yung wire ay napuputol. Kaya kailangan natin itong itester mga kabutingting. Unang itester natin dyan ay yung linya ng common, yung kulay puti. O yan, yung wire na yan ay nakarugtong yan sa kulay puti. Yan kung makikita nyo ay wala tayong nakuhang resistance. Tapos dyan naman din sa paglipat ko sa kabila, ayun naman yung kulay gray. Yan, wala pa rin tayong nakuhang resistance. So ibig sabihin, pag mga ganyan wala tayong makuhang resistance sa magkabilang dulo ng wire ay sira yung wire na yan mga kabutingting or putol. Kaya ang gagawin natin dyan ay papalitan natin ito ng bago kasi kung idudugtong lang din natin, baka pwede ring maputol ulit. Hirap talaga mag voice over mga kabutingting, doble sa trabaho. Pagod na nga galing sa pag-repair, mag-voice over pa pag uwi, kaya napakahirap. Kaya minsan, mas gusto ko pa rin na mag-actual na lang mga kabutingting. So ito namang wire ang ating gagamitin mga kabutingting. Bali galing ito sa Asahi na brand, yung malaki ang motor niya. Galing sa Wolpan nung nag-convert ako nung nakaraang upload ko. So ito yon na wire mga kabutingting dahil pinutulan ko yon dahil mahaba kasi pagka Wolpan na ginagamit nilang wire. Hindi talaga tinitipid. Ang brand nito ay Asahi. So ayan na yating balatan lang. Bale ang kukunin lang natin dyan na wire ay yung puti, kulay gray at saka dilaw. Bale yung kulay green dyan ay puputulin na natin yan dahil apat kasi ito. Ayan. Tapos yan ay ating balatan. Tapos ito ay ating i-zoom in ulit para kitang-kita nyo yung ginagawa. So tatanggalin natin lahat ng wire mga kabutingting at sa pagtanggal dyan, kailangan yung tandaan kung saan yung kulay puti or yung common nakakabit at saka yung kulay gray. Yan naman yung line capacitor ang gray, tapos single capacitor dyan ay yung kulay pink. Bale, isang wire lang ang magkaiba dyan na hindi kaparehas mga kabutingting, yung kulay dilaw. So, bale, lalagyan lang natin ito ng soldering lead or putulan pala muna natin dahil masyadong mahaba. Saka natin lalagyan ng soldering lead yung tatlong wire sa dulo na yung binalatan natin. At yan, bale, mega love shout out po sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers, sa mga kaibigan ko sa YT. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at walang humpay na panunood mga kabutingting. So yung common na kulay puti na wire ay lalagay lang natin dyan sa kung saan nakakabit yung kulay puti kanina. Tapos yung kulay gray ay nasa gitna. Yan naman po ang line capacitor. Tapos yung dilaw na yan ay yan yung single capacitor mga kabutingting. O, ganyan lang. So tandaan nyo lang mga kabutingting. Kailangan ay matandain ka pag mga ganito. Pero madali naman itong tandaan dahil tatlong wire lang. Tapos ayan ay ating itatali sa cable tie at sisilipin natin. Baka mamaya may hibla tayong maputol. Paghila dyan sa cable tie, kaya silipin mo mga kabutingting na siguradong wala tayong mapuputol dyan. Tapos putulin lang natin yung cable tie. At sunod natin gagawin dyan ay dito naman tayo sa pagpalit ng bushing. Una, tatanggalin lang natin yung stopper sa hélice. Tapos bago natin ito hugutin ay lihain muna natin yung pinaka shafting dyan para kung sakaling okay pa yung bushing, hindi maguguhitan or magkaroon ng gas-gas yung bushing mga kabutingting. Saka mo siya ilabas yung shafting. Ayan. Tapos sasalatin lang natin. Yan, kung makita nyo ay yan, medyo may gas-gas yan konti mga kabutingting. Kaya ang gagawin natin dyan ay lilihain natin yung shafting. Ilabas muna natin tong spacer para hindi siya gabal. Yan yung natira sa spacer mga kabutingting. Mahaba yan.
So lihain lang natin yung shafting at fast forward lang natin. At titirahin naman natin yan sa lihang hindi masyadong manipis mga kabutingting, at ganoon pa rin, fast forward pa rin natin dito. At pagkatapos natin yan lihain ay sasalatin natin, yung makita nyo ay makintab na makintab mga kabutingting. Tapos ang gagawin nating spacer, itong sirang bushing mga kabutingting. Tapos maglalagay lang tayo dyan ng spacer na manipis or washer mga kabutingting. Matibay na gagawing spacer yung pinaka bushing mga kabutingting. Pero yung ginamit ko dyan ay sira syempre. Tapos tatanggalin lang natin itong bushing. Gumamit ka lang dyan ng flat screw. Ayan. Tapos kuha lang tayo ng bushing. At ito naman yung pamalit kong bushing. Bagong bago yan mga kabutingting. Bagong bago galing sa junk shop. Hindi, joke lang. Tapos lalagyan mo lang ng langis yung mga kabutingting, yung foam. Ang purpose naman yan kung bakit nilalagyan ng langis yung foam, para hindi agad-agad na mag-stack up yung bushing, at the same time ay hindi mag-init. Kaya nilalagyan ng langis yan. Tapos gigitna mo lang yung pinaka-bushing gamit yung Phillips screw, ay okay na yan. So bali zoom out ko lang ulit ito. Tapos gagamit tayo ng digital tester. Bali tester muna natin kung yung wire na ginamit ko dyan kanina, yung pinalit kong wire, ay kung okay rin ba yan. Pero tingin ko ay okay yan mga kabutingting. So bali puputulin lang natin yung kulay green dyan. So tester lang natin yung bawat isang wire mga kabutingting, kung ayan ba ay okay. Yan, kung makikita nyo ay lahat yan ay okay naman. So ibig sabihin okay yung pinalit kong wire mga kabutingting. So dyan ay bali maglalagay tayo ng langis doon sa kabila, dahil hindi ko na ito papalitan ng bushing dahil napakaganda pa. Kita nyo naman yung panlikod na or sa kabilang dulo sa shafting mga kabutingting ay napakakinis. Ako kasi ay bumabase sa kinis ng shafting. Pag mayroon na akong nararamdaman sa pagsalat ko sa shafting na mayroon ng groove, ayan, papalitan ko na ng bushing. Pero ayun naman ay wala pa akong nasalat na groove, kaya hindi ko na pinalitan itong bushing sa likod. So dyan ay assemble lang natin at fast forward lang natin ito bahagya. At dito ay bago natin isalpak yung shafting niya na may kasamang rotor, ay lalangisan muna natin magkabilaan yan para swabing-swabe ang ikot niyan mga kabutingting. Tapos salpak na natin tong pangharap na housing or pang ilalim dahil nakataob ito pagka naisabit na. Tapos dahan-dahang pukpok lang gamit ang martilyo or kahit anong gagamitin yung pamukpok. Baka mamaya masobrahan sa pagpukpok, mabasag yung pinaka-housing. Nako, yari na, lagot. Kaya dahan-dahan lang pagpukpok nyan. Sabay hilahin natin yung shafting. Ayan, mayroon tayong nahihila. So ang gagawin natin dyan ay ito, tornilyo na natin yan mga kabutingting, at fast forward natin ulit dito. So ganyan lang ka simple mga kabutingting pag nag-repair ka ng electric pan or ganitong orbit pan. Napakadali lang. Mamaster mo lang itong electric pan at pati washing machine mga kabutingting, basta masipag ka lang maghanap buhay. Tapos maging honest ka lang sa iyong mga customer mga kabutingting, yung tamang singil lang. Siguradong buhay na buhay ang pamilya mo nito mga kabutingting. Ang singil ko nito ay 350 lang mga kabutingting, kasama na pyesa. At kaya naman 350 ang singil ko nito mga kabutingting dahil hindi biro ang magtanggal kabit nito tapos i-repair mo pa. Kaya ang singilan ko pag mga ganito ay 350. Kung namumurahan naman kayo sa singil ko or namamahalan, ay nasa sa inyo na po yan mga kabutingting kung magkano ang singil mo, singil nyo po.
pag nag-repair kayo ng ceiling fan. Pero pag mga electric fan lang na desk fan, wall fan, or stand fan, ang singilan ko lang naman doon ay 250 ang isa. Kasama na rin po doon sa mga pyesang ikakabit. Kalimitan naman ay may pyesa talagang ikakabit. Bibihira po ang wala. Kaya nasa inyo kung magkano ang singil nyo. So ilagay lang natin yung wire dito. Yan, pasok natin yan dyan. Tapos, salpak natin yung pinaka pang likuran or pang taas na cover sa motor. Ayan, tapos, bali, tornilyo lang natin yan. Ang tinanggal ko lang dyan na tornilyo ay dalawa lang. Yung dalawa dyan ay wag mo nang tanggalin para hindi malaki ang trabaho. Dahil yung dalawang tornilyo na yan ay nakatornilyo yan doon sa bali sa gearbox. Ewan ko kung gearbox din ba ang tawag dito. Rotation na gearbox. Yan, pagpagan muna natin ito bahagya. Yung cover sa pinakailalim or pang taas. Pinakailalim kung nakakabit na. Dahil ni-repair pa naman natin ito. Bali, pantaas. Kaguhang ka talaga, Inteng. Yan, bali, fast forward lang natin dito bahagya yung pagtornilyo sa ito, cover sa motor. Para medyo hapon na ngayon mga kabuting-ting, alas 5 na mahigit. Ayan. Tapos, bali, tanggalin lang natin itong tornilyo, dalawang tornilyo lang. Bali, pasok kasi natin yung pinalit natin na wire. At tatanggalin naman natin itong dati niyang wire. Ayan. Tapos, pasok natin yung pinalit na wire. Sabay, ipit natin yan. Tornilyo lang natin yan, mga kabuting-ting. Para yan ay maipit yung wire niya. Pero mahaba-haba naman yan, mga kabuting-ting. Kita nyo naman, no? So, tatanggalin natin ito. Yung brace niya. Ewan ko kung brace nga ba tawag dyan. Tapos, tanggalin natin yung tornilyo sa capacitor. At pagkatapos, ay lulusot lang natin dito sa ilalim. Ayan. Tapos, masyadong mahaba itong wire na ito. Siguro, puputulan natin ito, mga kabuting-ting. Ayan, bali, banatin lang natin. Yan, bali putulan natin dahil medyo mahaba. Tapos putulin din natin yung balat. Tapos pati itong kulay green dahil hindi kasali yan. Tapos balatan lang natin yung tatlong wire sa dulo. So dito na. Tanggalin muna natin itong close and wire connector. Ayan. Bali yan din yung gagamitin natin, mga kabuting-ting. Tapos bali check din natin itong kapasitor kung okay pa ba ito? Ito ay 1.7. So, gagamit tayo ulit ng tester or digital tester. Bali itong tester na ito, matagal na ito sa akin, mga kabuting-ting. Bali bigay lang. So, tingnan natin kung ayan ba ay okay pa. Ayan, medyo mababa na. Sa 1.7 ay 1.3 na lang yung ating nakuhang capacitance or microfarad. So, ibig sabihin ay palitan na natin yan, mga kabuting-ting. So, ang aking ipapalit dyan na capacitor ay 2UF, mga kabuting-ting, dahil wala akong 1.7. Kung ibababa ko naman sa 1.5 ay babagal. So, dito naman tayo sa pag-wirings. Bali, yung dalawang wire na kulay pula galing sa capacitor ay kakabit lang natin yan sa kulay gray at saka sa kulay dilaw. O, yan. Tapos, lagyan natin ng close and wire connector, yung dilaw at saka may pula. Dahil ayan yung single capacitor. Tapos yung common ay ilalagay lang natin dito sa wire na itatap natin papuntang supply ng kuryente. Tapos itong isang natira na wire, papunta pa rin yan sa pagtap ng kuryente, ay kakabit mo yan sa kulay gray. Tapos na may kasamang kulay pula na wire galing sa capacitor, dahil ayan yung line capacitor. So, kung mali yan, mga kabuting-ting, sasabog lang naman yan.
Bahala na yan si Batman. Pero joke lang yon mga kabuting-ting. Tama yung ating pag-wirings dyan. Basta tanda mo naman yung pag-wirings doon sa baba o doon sa pinakamotor ay pag mag-wirings ka dyan, syempre ay napakadali na lang kung saan mo ikakabit. So yan, bali tornilyo lang natin yung brace para ito ay matapos na. At medyo hapon na talaga, 7:36 na dito. 7:36, 5:36 ng hapon. Tapos yan na ito ay ating itester kung okay na okay ba talaga. At kung mayroon na rin tayong makuha ang resistance dito. Ilagay lang natin yung test probe. Ayan, okay dahil nag-thumbs up mga kabuting-ting si Buting-ting. So ayan, bali dito ay tutornilyo na natin yung pinaka-swing arm niya. At mayroon pa namang sounds ang kagwang. Kung saka malapit na matapos ito may sounds. Ewan ko kung rinig na rinig or ma-adapt nitong cellphone ko. So fast forward lang natin ito dito mga kabuting-ting sa paglagay ng tornilyo. At kailangan mo lang ibabalik yung dalawang washer. Pero kahit hindi mo na ibalik ay pwede yan. Or kahit yung tornilyo na lang. Pero dyan ay binabalik ko yung washer mga kabuting-ting. Para ayan ay nakalagay talaga dyan. Kaya kailangan mong ibalik yung washer. So fast forward lang natin konti. Gamit tayo dyan ng vice grip. Ipit lang natin yung pinakaulo ng tornilyo. Sabay ilagay natin dito yung nut. Tapos gamit tayo ng 8mm na T para mabilis lang. Kung wala ka namang 10mm na T or kahit anong 8mm ay gumamit ka dyan ng pliers, pwede yan. So dyan ay lalagyan natin ng LC. Bali nilinis ko pa pala yung screen at saka LC dyan. O yan, nilinis yan matik mga kabuting-ting. So lagyan muna natin ito ng LC para matesting natin at hindi ko na ipapakita yan na pagkabit doon. Kaya ititesting natin yan dyan na nasa baba na makikita nyo na ayan ay aandar na. Ayan, hindi naman yan sasabog mga kabuting-ting dahil perfect yung pag-wirings natin dyan. Pero minsan nagkakamali din ako. Pero dyan ay hindi ako nagkamali dyan. Nakachamba si Inteng dito mga kabuting-ting. So tingnan nyo kung ayan ba iikot. Ayan Okay na mga kabuting-ting. So hindi umusok mga kabuting-ting. So ayan ay aking kakabit na. Ayan, nakakabit na pala. So mabilis lang. Ayan. So tingnan natin. Ngayon ba iikot na. Ayan So okay na mga kabuting-ting. So ayan, bali dito ko na po tapusin yung video natin. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwede pong palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko pong inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po!